Pagkalipas ng 6 na buwan mula sa Tenerife, pinili ni Alvaro na bumalik sa South Airport kung saan ginugol niya ang higit kalahati ng kanyang buhay. Ang pagtawid muli sa mga pamilyar na pasilyo ay parang kakaibang karanasan. Wala namang nagbago roon, ngunit tila lahat ay iba. Siya pala ang nagbago. Naglakad siya ng mabagal sa pagitan ng mga departure gates. Dati, sinisikap niyang maging invisible sa mga espasyong ito. Ngayon, naglalakad lang siya ng payapa. Ang bagong katahimikang ito, mahinhin ngunit buo, ay sapat para bigyan siya ng presensyang hindi niya kailanman hinayaang maramdaman noon. Nang batiin niya ang ilang dating kasamahan, itinaas nila ang tingin na may bahagyang gulat. Hindi sila ang nagbago. Ito ay ang paraan niya ng pagtindig, ng pagtingin, ng pagsasabi ng hola. Sa unang pagkakataon, tila tunay nilang napansin na umiiral siya at ang simpleng presensya niya ay may tugon. Pumunta siya sa technical room kung saan nagtatrabaho si Raul. Nang makita ito na nakatayo pa rin sa parehong tahimik na tikas, bahagyang sumikip ang puso niya. Ngumiti si Raul nang makilala siya. Sa ngiting iyon, naramdaman ni Alvaro ang pamilyar na init na para bang isang bahagi ng sarili niya ay natagpuang muli ang dati nitong tahanan. Nag-uusap sila ng matagal tungkol sa kanyang paglalakbay. Ikinwento ni Alvaro ang Peru, Chile, Japan, Nepal. Hindi siya nagsasalita para bumida. Inilalarawan lang niya ang mga naramdaman niya, ang mga natutunan niya, ang mga hakbang na humubog sa kanya. Nakinig si Raul ng walang patid, laging mahinahon at nakatuon. Doon ibinahagi ni Raul ang isang detalye na hindi kailanman naisip ni Alvaro. Ang telepono ay hindi natagpuan sa hall ng departures, kundi sa hall ng arrivals. Ang lugar kung saan nagsisimula ang mga kwento, kung saan pumapasok ang mga tao sa isla at hindi kung saan sila umaalis. Sa kanyang isip, nagbago ang hugis ng mga audio. Nagsalita ang babae tungkol sa isang hotel para magsimulang muli. Akala niya noon ay tungkol sa isang pansamantalang paglagi iyon. Malamang ay tungkol iyon sa trabaho. Puerto de la Cruz, isang tahimik na buhay. Lahat ay nagkakaroon ng saysay. Nauunawaan na niya ngayon ang hindi niya napansin noon. Tinanong siya ni Raul kung balak ba niyang hanapin ito. Nanatiling tahimik si Alvaro. Hindi niya pa alam. Hindi ito tungkol sa paghabol sa pagkawala o sa pagtakas sa ilusyon. Isa itong tanong ng landas. Ang kanya, sa unang pagkakataon, nadama niyang ang sagot ay dapat manggaling sa kanya lamang.